Maaari nga sana itong mga gamot na ito ng pang-maintenance, may bigay na po ng estado na libre. Pati yung aftercares na ibibigay dun sa mga stroke patients. Nga dapat po sinasagot ng PhilHealth. Tama. Kasama nga dapat sa PhilHealth na yon. Yung gamot mismo. Alam niyo, ang gamot ngayon sa mga may problema sa dugo. Abay, sabi ko nga, mamamatay ka kasi wala kang pambili ng gamot. May sakit na ito na obligado kang uminom ng maintenance. Sabi nga ni doktora, bakit sa ating pagkamahal-mahal? Sa ibang mga bansa po 10 piso lang. Mabababa po ang halaga, ba't sa atin po ang mahal? Nga po problema ho ngayon, kaya nga tutunghayan natin to. Pinakailaman nila ang pera ng PhilHealth. Para saan? Sabi ho kahapon, para pondohan nyo ang isang tulay na may pondo na? Di po ba? Talagang dito sa issue ito may iinis ka mga boto nito sa PhilHealth transfer na ito, sa pondo ng bayan na ito, ay yes! Di po ba? Kung babasahin po natin ito, talaga pong ito ay napaka-importante to guide the government to address this particular na problema ngayon ng ating mga kababayan. Lalo na po doon sa mga mahihirap na wala naman po talagang paraan para mag-diet kasi nga wala silang pambili ng pagkain, Wala silang choice. At yung iba po naman, wala na pong pahinga kasi ang kinakailangan magtrabaho, di po ba? Ang karamihan sa mga stroke patients ay napupunta sa mga pribadong ospital. Kasi nga sa kawalan din po ng pasilidad ng government institutions, government hospitals. Sa gandong pong punto, yung out of pocket nung pamilya na nagpunta po sa private hospital, gaano kalaki po ang inyong pag-aaral dito? Kasi nauubos yung resources ng pamilya para doon sa kanilang pasyente. Ay napakalaki. Yes. Kasi nga din, hindi sila kaya na ma-accommodate ng government hospitals o maging yung pong kawalan mismo ho ng pasilidad ng government hospital. Yan naman pong mga programa ang PhilHealth na wala ka nang babayaran practically, lalo na kapag kayo ay indirect contributor, di po ba? Pero yung kanilang prinsipyo na kapag na-confine ka at kumuha ka ng pribadong room, kahit na ordinary lang po na pribado, for reason of infection, for reason po na iba yung dapat pag-alaga sa iyo. Pero kapag daw po nagkumuha na ng private room, hindi na sinasagot ng PhilHealth Practically po, ang lahat ng babayarin mo, maliit na lamang ang kanya lang aakuin. Ang pinag-uusapan dito basically pondo, pera, di po ba? Dapat talaga paglaanan po ito ng atensyon at kaukulang budget, doktora. Yes, tama. Opo. Nakapag-present na ho ba kayo ito sa mga sa Kongreso, ma'am? Itong inyong studying ito? Yung hindi wala pa po. Hindi. Wala pa po. Okay. Sige po. So, Doc, kapag po merong sa inyong opisina, sa inyong bahay, saan man pong lugar na may stroke victim, ano po ang galaw natin? Paano ho tayo? Meron bang bawal dyan? Bawal bang painumin ng tubig? Please, ma'am, para lang po sa aming kaalaman. So kung may pang-BP kayo, i-BP ka agad and then dalhin ka agad sa Acute Stroke Ready Hospital. So dapat tingnan nyo na, may app naman yon kung saan ang pinakamalapit na Acute Stroke Ready Hospital. Walang emergency thing, ipahiga lang sila, huwag pakainin, baka mag-aspirate, so dalhin ka agad sa ospital kasi time loss is brain loss. Habang nag-aantay tayo, mas madaming nasisira na cell sa utak. Opo, sige po. So, Doktora, salamat po na marami for finding time na ito po yung inyong maipaliwanag po sa aming programa. Ang laking tulong po nito sa kaalaman po ng ating mga kababayan kasi nga po marami ho, sabi nga po ninyo, kinakailangan tayo magkaroon ng healthy lifestyle, kinakailangan mag-exercise, kinakailangan uminom ng ating maintenance medication, pero sa dami po ng Pilipino naghihirap, hindi na po nagagawa iyon kasi nga po obligado po na magpuyat, obligado pong magpagal, obligado pong magtrabaho para ho lamang mabuhay sa isang araw. Correct. Hirap ng buhay. Alright, so baby girl, reaction ng ating mga tagapakinig bago natin tunghayan to dahil ito po'y may kaugnayan nga dito po sa issue nga ng PhilHealth na naman. Kaya ko po natanong si Doktora kung meron ba silang presentation dito sa Kongreso sa mga mambabatas natin kasi yung sinasabi niya natutumbat, nangingisay. Kasi nga, importante daw po sa bilang maintenance, Correct.
Opo, yung ganun, ito kasi nasa probinsya sila eh. At maraming ganong lugar. Kanina nabanggit niya yung Oo. ilan. Sa Tacloban, wala pa daw stroke care Okay. facility. Sige Di po. ba? Oo. Ni wala nga daw pong therapist Oo. doon sa lugar. Oo. So, ang sinasabi ni doktora, pag ganun, kasi PWD na po sila eh. O, kung maaari nga sana, itong mga gamot na ito ng pang-maintenance, may bigay na po ng estado na libre. Pati yung aftercares na ibibigay dun sa mga stroke patients. Yun Kasi mo. yung pangalawa at pangatlo, sinasabi nga ni doktora, mas delikado. Ang problema din, na nabanggit niya na very alarming, mga kapatid, hindi lang yung mahihirap even the middle class earners, kapag daw po nasustroke, ang ginagawa, nagpapagaling sa bahay, hindi nagpupunta sa ospital sa takot sa laki ng kanilang bill. Yun nga dapat po sinasagot ng PhilHealth. Tama. Kasama nga dapat sa PhilHealth na yon. Yung gamot mismo. Alam niyo, ang gamot ngayon sa mga may problema sa dugo. Abay, sabi ko nga, mamamatay ka kasi wala kang pambili ng gamot para lang doon ma-address ang iyong problema. Ang daming sakit na ito na obligado kang uminom ng maintenance. Sabi nga ni doktora, bakit sa ating pagkamahal-mahal? Sa ibang mga bansa po, 10 piso lang. Mabababa po ang halaga. Ba't sa atin po ang mahal? Tayo Di po ba? pinakamahal sa Asia. Tayo po pinakamahal dito po sa mga gamot na ito. Yun nga po problema ho ngayon, kaya nga tutunghayan natin to. Pinakailaman nila ang pera ng PhilHealth. Para saan? Sabi ho kahapon, para pondohan nyo ang isang tulay na may pondo na? Di po ba? Talagang dito sa issue ito maiinis ka eh. At dito po, i-connect na ho natin sa halalan. Dahil yung mga sumasayaw sa entablado ngayon, ito hong mga gusto hong maging lingkod bayan na naman daw ho, mga reeleksyonista, ang mga boto nito sa PhilHealth transfer na ito, sa pondo ho ng bayan na ito, ay yes! Di po ba? Sila po may gawa nito At sila, wala naman silang pakialam dito sa gantong mga issue Kapag naupo na sa pwesto, wala silang pakialam dito. Ang kanilang pakialam kung paano sila magkakaroon ng kickback sa mga proyekto ng gobyerno. Ito ay napaka-importanting issue na dapat to tayong lahat ay nakikialam at dapat ay maalam. Kasi po, lahat tayo nagkakasakit. Hindi po ba? Lahat ng mga pamilyang Pilipino ay naaharap sa pagsubok, lalo na pag may pasyente po tayo. Di po ba? Itong ginawa pong study rin po ng Ibon Foundation, yung pong kaso ngayon na pending nga dito po sa Supreme Court at nagkakaroon ng oral arguments, kung ano po ang nagiging bunga sa pagbibigay po ng serbisyong medikal ng gobyerno sa usapin din po ng privatization sa ating pong mga ospital. Ginawa na po kasi itong mga korporasyon Yang NKTI na yan po mga ano na sila GOCC na po sila. Basically po sila po ay mga para ho silang semi-private na po ang touring po sa mga ospital na ito. At kaya nga din po ngayon napakainam din dahil pinag-uusapan itong isyong ito doon po sa sinasabing pagmamalabis sa kapangyarihan ng Kongreso sa pangingialam sa pera na para po exclusively sa kalusugan ng mga Pilipino. Ang problema ho sa mga Pilipino ho kasi, napapansin po natin, sa mga isyong ito, parang ang iba ho wala na rin po pakialam. Para bang, di ba People Power Anniversary kahapon, parang nawala na po ng saysay itong yung damdamin ng taong bayan ba? Hindi ko sinasabing pabaksakin ang gobyerno. Hindi natin sinasabi na magrevolusyon tayo. Di ba? At humingi tayo ng total, kumbaga, reset sa ating pong pamahalaan gaya po na nangyari 39 years ago. Hindi po yon. Ang ating po dito, dapat mag-ingay tayo para malaman ng mga taong ito na hindi tayo pumapayag sa gantong mga gawi nila. Dahil po tahimik po ang karamihan sa atin, ang inakala ng iba, okay lang gawin sa atin ito. At ito'y uulit-ulitin pa nila. Kung sa ibang bansa ito, abay palagay ko po nagdemonstrasyon na ang mga manggagawa. Demonstrasyon para lang ho sabihin na wag niyong ginagawa sa amin yan. Kasi mga Pilipino ngayon hati-hati. Ay oo nga. Sila nag-aaway. Bakit? Dati silang mga kasama. Oo. Na parehong ng budol sa isa't isa. Ngayon ito yun, di ba? Sila nag-aaway. O di ba? Hindi, mas magaling si ganito, mas magaling si ganito.
Hello, pare-pareho lang kayo. Nga totoo po tayo dito. Sabi ng mga nasa comment section, ituloy mo lang, Sir Ted. Wala na daw ibang nagsasalita tungkol sa nangyayari ngayon at sa sitwasyon ngayon. Kasi ngayon, kampanya, di ba? O, uulitin ko, itong mga nandidiyan, nag-iikot ngayon, kumakamay sa inyo. Papapicture, O, selfie-selfie. yung mga nasa entablado, ano Nagbibigay ng bigas. Ano ba nila sinasabi ngayon? Ay, di ba? Puro pangako. Ang madalas nating naririnig ngayon, iaangat natin ang buhay ng mga mahihirap. Gusto natin mabago ang buhay nito mga kababayan nating mahirap. Ganyan ang mga sinasabi. Ganyan ang mga ipinapangako. Akong bahala sa inyo. Pag nandun na ako, kayo ang Daputin na uunahin ko. Baka pwede kang tanongin nyo, alam nyo ba itong issue ng PhilHealth na to? Ano ba yung, alam nyo ho bang pinagmumulan ng lahat ng ito? Huwag ka mag-alala dahil ang isasagot nila, pag-aaralan ko yan pagka nanalo na ako. O kaya, basta gusto ko lumang pasaya. Hindi. Ang sasagot nila, basta ako gusto ko tumulong. Okay. Wag mo na ako tanungin muna yan. Ako gusto kong tumulong.